Ah! Lagot na. Galit na galit sa atin si Guksun. Hindi na niya bubuksan ang pinto. Patay na tayo. Sa wakas, umalis na. Kaya pala, umalis lang ang dinosaur kasi nahanap na niya ang anak niya. Siguro nga, ang tunog ng nababasag na itlog ng dinosaur. Narinig yon ng dinosaur. Kaya hinanap niya ang anak niya. Kaya tayo nakaligtas. Nakuha na niya ang itlog. Hindi na siguro yon babalik, no? Ang talino ng dinosaur ay halos kapantay na ng sa mga tao. Dahil lang sa anak niya. Kaya siya umalis pansamantala. Pinatay ninyo ang maliit na dinosaur. Hindi kayo palalampasin ang dinosaur na iyon. Hindi tayo palalampasin. Akala mo ba, ikaw ay palalampasin niya? Hindi ako naniniwala na ganun siya katalino. Na kaya niyang malaman kung sino talaga ang nakapatay sa maliit na dinosaur. Nga. Hindi ako sigurado kung palalampasin ako ng dinosaur. Pero ang sigurado ako ay hindi kayo palalampasin on. Tama na, Guksun. Ngayon, lahat tayo ay nasa iisang bangka. Huwag na nating paghiwalayin ang ikaw at ako. Ang makaligtas. Ang pinakamahalaga. Sige, sabihin mo. Ano nang dapat nating gawin ngayon? Hindi na ligtas dito. Wala pa ang rescue team. Kailangan na nating umalis dito kaagad at maghanap ng matataguan. Nga. Ano pa nang hinihintay natin? Bilis model. Mag-drive ka na paalis dito. Alis. Alis na, alis. Bilis, alis na. Boss Liu. Boss Liu. Siguradong hindi lang dalawa ang itlog ng dinosaur, di ba? Mula ito sa extinct na hayop. Kapag inilabas mo to, mabebenta to sa napakalaking halaga. Ah! Gu, salamat sa pagpapaalala mo sa akin. Tara, sumunod kayo sa akin. Hahaha. Boss Liu. Congratulations sa'yo. Yayaman ka na. Guchuan. Sabay-sabay tayong yayaman. Sabay-sabay tayong yayaman. Hahaha. Kahit na si Guchuan pa ang umamin sa lahat ng paninira niya sa akin, hindi pa rin sila maniniwala. Maraming bagay ang hindi naman talaga ginawa ni Guksun. Si Guchuan ang nag-frame up sa kanya. Unti-unti niya kayong ginabayan para pagbintangan siya ng mali. Tumahimik ka, Liwiwi. Malinaw na si Guksun. Simula nang bumalik siya, kung ano-ano nang masama ang binalak niya laban sa akin. Alam na alam din na mama at papa ang tungkol dyan. Ikaw, Liwiwi, para lang magpalakas sa kanya. Pinagsisinungaling mo pa ako. Nga, napakabait ni Xiao Chuan. Paano naman siya gagawa ng masama sa iba? At isa pa, Liwiwi, dala-dala mo ang anak ni Xiao Chuan. Paano mo nagagawang baliwalain ang pinagsamahan ninyo? At bastusin siya ng ganito. Hindi sa minamaliit nila ako. Ayaw lang talaga nilang makita ang katotohanan. At hindi si Guchuan ang may kasalanan sa nangyari sa akin, kundi ang paboritismo nila. Buti na lang. Sa buhay na ito, tuluyan ko nang nakita ang tunay nilang pagkatao. Ako. Hindi ko siya binastos. Sinabi ko lang ang totoo. Kayo mismo ang may paborito. Ayaw nilang makita. Tumahimik ka, Liwiwi. Huwag mong isipin na dahil dala-dala mo ang anak ko, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. CJ, sige, hindi na ako magsasalita. Guchuan. Alang-alang na lang sana sa nasa sinapupunan ko. Sa anak natin, pwede bang magpanggap kang nagmamakaawa kay Guksun para buksan niya ang pinto para sa atin? Ha? CJ. Para mailigtas ang lahat, handa akong iwan ang pamilyang Gu. Paano pa kaya ang tanggapin ang kaunting kahihiyan at humingi ng tawad kay kuya? Kuya. Nagkamali ako. Lumuluhod na ako sa harap mo. Nagmamakaawa ako, buksan mo na ang pinto. Xiao Chuan. Naagrabyado ka. Guksun. Nakita mo ba iyon? Lumuhod na si Xiao Chuan sa harap mo. Hindi mo pa rin babubuksan ang pinto. Guksun. Tingnan mo kung saan mo kami dinala. Sa ganitong kalagayan, hindi mo pa rin bubuksan ang pinto. Gusto mo bang pati ang nanay mo ay luhuran ka?
Ah! Bilis, pasok na kayo. Ah! Guksan, bakit hindi mo binuksan ang pinto? Dahil sa iyo, muntik na kaming mamatay sa labas kanina lang. Alam mo ba iyon? Wala kang utang na loob. Pinaghirapan kitang palakihin sa loob ng 20 taon. Tapos hahayaan mo kaming lahat na lumuhod para humingi ng tawad sa iyo. At, hinayaan mo lang kaming mamatay. Masahol ka pa sa hayop. Na ang isang taong makasarili at walang pusong tulad mo, ay kadugo ko. Iyan na yata ang pinakamalaking kahihiyan sa buong buhay ko. Wala kang utang na loob. Wala kang puso. Noong ipinanganak kita, sana sinakal na lang kita hanggang mamatay. Tapos na ba kayo? Matagal ko nang alam na kapag pinapasok ko kayong lahat dito, kung paano nyo ako tratratuhin. Ituring nyo na lang itong huling pagkakataon na pagbabayad ko sa utang na loob ko sa pagpapalaki ninyo sa akin. Pagkatapos nito, wala na akong utang sa inyo. Ako at ang pamilya ninyong Gu ay wala nang ugnayan. Guksan, itigil mo na iyang pagpapanggap mo. Kapag wala ang pamilya Gu, wala ka ring kwenta. Kung paalisin ka namin ngayon, kakayanin mo ba? Naging parte ako ng pamilya Gu. Ano na naman ang napala ko? Kung ako lang ang may kapangyarihan, iiwan mo ba ako para kumapit kay Guchuan? Liwiwi, hindi kita masisisi kung kakapit ka sa makapangyarihan. Pero binabalaan kita. Mag-ingat ka at baka pagsisihan mo ang lahat. Hay, tama na. Gabi na. Tayong lahat magpahinga na. Magpahinga na, magpahinga na. Ah! Ah! May dinosaur. May dinosaur na kumakalabog sa pinto. Nahanap na tayo ng mga dinosaur dito. Itong pinto, para lang sa mga mababangis na hayop, pero hindi nito kayang pigilan ang dinosaur. Ang pinto, siguradong masisira to. Ah! Anong gagawin natin? Di ba matagal mo nang alam na may mga dinosaur? Siguradong may paraan kang alam para harapin to. Di ba? Tumawag lang ako ng rescue team. Wala na akong ibang paraan. Ah! Hindi naligtas sa bahay na to. Kailangan nating maghanap ng lugar na mapagtataguan. Habang hinihintay ang rescue team. Kung gusto ninyong mabuhay, tumakbo na kayo. Takbo. Nasa labas ang mga dinosaur. Saan tayo tatakbo? Nga, patay na. Sa pagkakataong to, siguradong mamamatay na tayo. Manahimik ka. Umalis na ang dinosaur. Siguradong sinubukan niyang banggain ng ilang beses. Nang makita niyang hindi niya mabuksan, umalis na lang ito. Ligtas pa rin ang bahay na to. Impossible. Itong pinto, siguradong kayang sirain ng dinosaur. Alam na niyang nandito tayo. Hindi na ligtas dito. Anong ibig mong sabihin? Kanina mo pa sinasabi na hindi ligtas ang bahay na to. Ano ba talaga ang balak mo? Huwag mong sabihin, gusto mo kaming palabasin lahat para ikaw lang ang maiwan dito. Hindi na kami magpapaloko sa'yo. At hindi na kami maniniwala sa'yo. Kung sa tingin mo hindi ligtas dito, edi umalis ka. Basta kami, dito lang kami mananatili. Hindi na binabangga ng dinosaur ang pinto. Ano kaya ang dahilan kung bakit umalis ang dinosaur? Ang dinosaur. Nandoon ang dinosaur. Nasaan na sila Xiao Chuan at Boss Liu? Ewan ko, bakit hindi pa sila lumalabas? Nandito na kami. Parating na ang dinosaur. Bilis, sakay na sa sasakyan. Dali na, umalis na tayo. Sandali. Ano nang laman ng kahon na to? Ah, wala lang to. Mga supply lang. Kung sakaling mahuli ang rescue team, at least hindi tayo magugutom. Ang galing mo talagang mag-isip, Xiao Chuan. Lahat na isip mo. Salamat sa pagod mo. Wala po yon, ma. Anak niyo po ako. Ito po ang dapat kong gawin. Bilis, sakay na. Tara na, tara na. Mali. Ano ba talaga ang laman nito? Guksan, ano ba, hindi ka pa ba titigil? Kakasabi lang ni Xiao Chuan kanina.
Mga pang-araw-araw na gamit lang daw ang laman nito. Gusto mong mag-aksaya ng oras dito. Para hayaan tayong lahat na mamatay dito, ganun ba? Ang laman nito ay itlog ng dinosaur, di ba? Hay nako, Guksun. Anong pakialam mo kung anong laman yan? Naghihintay na ang lahat na umalis. Huwag mo nang abalahin ang lahat. Sa pagtakas natin. Nga. Sinasayang mo lang ang oras ng lahat. Para tumakas. Ano ba talaga ang binabalak mo? Guksun. Kung ayaw mong umalis, edi magpaiwan ka na lang dito. Ayaw naming mamatay kasama ka. Tara na, sakay. Hindi pwede. Oy. Teka, Xiao Chuan. Xiao Chuan. Itlog na ng dinosaur. Kapag dinala natin to, walang sinuman sa atin ang makakaalis. Itlog nga talaga ng dinosaur. May 3 pa. Tama. Nakahanap pa kami ng 3 itlog ng dinosaur. Dadalhin namin ni Boss Liu pabalik. Dad, kahit hindi ko nasabihin, alam nyo na siguro. Ang halaga ng 3 itlog na ito, di ba? Sa tingin ko, kung kayo man ang nasa kalagayan ko. At iuwi mo pa yan. Huwag nang sabihing 3. Kahit isa lang. Magagawa na noon, na ang estado ng pamilya Gu, dito sa lungsod ng Jianghai, ay umangat ng higit pa sa 3 antas. Talagang matalino at maingat si Xiao Chuan. Sa ganito kapanganib na sitwasyon, nagawa mo pa ring manatiling kalmado, at naisip mo pang kunin ang mga itlog ng dinosaur, para mapabilang ang pamilya Gu sa alta sosyedad. Xiao Chuan, napakaswerte talaga namin sa'yo. Nga, kung totoo ang sinabi ni Papa, edi si Xiao Chuan na ang bayani ng pamilya natin. Aasa na rin ako kay Xiao Chuan, para mapabilang sa mga kilala at mayayamang pamilya. Noong inampon ka namin, alam ko nang ikaw ang magiging swerte ng pamilya Gu. At ngayon, mukhang totoo nga. Papa, Mama, mga ate, ang kabutihan ninyo sa akin ay laging nasa puso ko. Kaya kapag may pagkakataon, ang pamilya Gu ang lagi kong iniisip. Kung sakaling maiuwi natin ang mga itlog ng dinosaur, aasenso na ang pamilya Gu. Ituring niyo na rin itong paraan ko para masuklian ang pag-aaruga ninyo sa akin. Hindi pwede. Hindi pwedeng kunin ang mga itlog ng dinosaur. At kung kukunin man yan, dapat ang rescue team ang gumawa noon. Mayroon silang mga profesional na armas. Tama, tatawagan ko na sila ngayon din. Huwag kang tumawag. Sa ngayon, bukod kay Boss Liu at sa pamilya natin, walang ibang nakakaalam na mayroon pang itlog ng dinosaur. Ito ang pagkakataon nating kumita ng malaki. Kung tatawagan mo ang rescue team at kinuha nila ang mga itlog ng dinosaur, mahigit 1 bilyong asset din yon. Mawawala na lang sa atin ng ganon-ganoon. Dapat kong makuha ang mga itlog ng dinosaur na ito. Mahigit 1 bilyon. Kahit dalhin nyo pa ang mga itlog ng dinosaur, huwag nyo nang asahan ang mahigit 1 bilyon, dahil kahit dito hindi kayo makakatakas. Hoy, Guksun. Hindi ka ba masyadong exaggerated? Wala namang mga dinosaur ngayon. Kung hindi mo lang kami pinigilan. Ngayon, lahat tayo. Malamang ilang kilometro na ang layo sa lugar na ito. Kuya, alam ko. Kahit anong gawin ko, palagi kang tututol. Noon, palagi akong nagpaparaya sa'yo. Pero, nakasalalay dito, ang kinabukasan ng pamilya nating Gu. Kahit makinig pa ako sa'yo, at hindi dalhin ang mga itlog ng dinosaur. Tanungin mo sina Mama at Papa, sina Ate at Dichi. Sa tingin mo papayag sila? Guksun. Si Gu Chuan, hirap na hirap makahanap ng pagkakataon para umasenso ang pamilya Gu. Tapos ikaw, hinahadlangan mo pa. Sa tingin ko, hindi ka talaga tunay na anak ng pamilya Gu. Isa ka sa mga kalaban ng pamilya natin. Isang espiyang ipinadala dito. Takot na takot kang guminhawa ang buhay ng pamilya Gu. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit ayaw sa'yo ng pamilya natin. Buti nga sa'yo. Tama, umaasa pa naman ako na sa pagkuha natin ng mga itlog ng dinosaur, aangat na sa high society ang pamilya Gu. Magiging isa pa akong donya sa alta sosyedad. Mas mabuting huwag kang haharang-harang dito. Ayaw mo lang talagang mapabuti ang pamilya Gu. Guksun, kung ayaw mong mapabuti ang pamilya Gu, edi lumayas ka. Dahil sa totoo lang, kailanman ay hindi ko itinuring. Nakabilang ka sa pamilya Gu. Nakapagdesisyon na akong umalis sa pamilya Gu. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanila. Ayaw kong hayaan kayong dalhin ang itlog ng dinosaur. Dahil kung dala-dala ninyo yan, hindi tayo makakatakas. Kung gusto ninyong mamatay, hindi ko kayo pipigilan. Pero huwag ninyo akong idamay. Sinasabi mong huwag kaming umalis. Aba, lalo kaming aalis. At dadalhin namin ang itlog ng dinosaur. Hindi mo kukunin, di ba? CJ, huwag ka nang sumakay sa sasakyan. Tara na, kunin nyo. Hoy, anong ginagawa nyo?
Hindi maaaring dalhin ang itlog ng dinosaur model.